Salamat kay Boss Dan. Dahil kung wala po si Boss Dan, wala pong Toka Talk ngayon dito na nagsasalita sa harapan po ninyo. Walang you. Kuya Ronald, walang Kuya Rednax. Thank you, Boss Salamat, Dan. Boss Dan. At salamat sa inyong lahat dahil nabuhay yung kwento ng buhay. Dahil ang kwento ng buhay yan ang pinaka-importante, yung magkaroon ka ng kwento sa sarili mo. Hindi ka dapat magpa-apekto sa kahit anong sasabihin ng ibang tao sa'yo. Bagkus, tumayo ka sa sarili mo upang mangyari yung mga nais mo, mangyari sa buhay mo. Huwag na huwag kang magpapahadlang sa kahit sinong mga taong hahadlang sa pangarap mo. Kung may pangarap ka, ikwento Ipaglaban mo. Yes. Uy, wala tayong ganun. Ikaw, kuya, seryoso na ako eh. Minsan na nga lang ako magseryoso. Ikaw, joker ka rin pala, kuya. Ha? Pero, alam nyo ba, tuloy natin yung kwento, di ba? Ang nakatuwa si Mary. Alam mo, ito yung pinaka-the best na inspired ako sa kwento. Kasi, kwento niya yung buhay niya na nagsumikap siya para mabuhay niya yung kapatid niya. Isipin mo, nawala yung nanay, yung tatay, pati yung kapatid niya. Diba? Ang hirap nun. Ikaw, Kuya Ron, ano mararamdaman mo kung nasa sitwasyon ni Mary Jane? Kagaya ng sinabi ko sa'yo kanina, Kuya Rednax, sobrang nadudurog yung puso ko habang kinukwento mo or binabasa mo yung kwento na pinadala ni Mary Jane. And kahit sino naman siguro na kung dumaan ka sa ganong sitwasyon, hindi mo talaga alam kung paano mo ito malalampasan. And sobrang proud lang ako kay Mary Jane kasi nalampasan niya ito. And nagsisilbi itong inspirasyon para sa ibang mga tao. And thank you rin sa pagbabahagi mo kasi maraming na-inspire and maraming kwento dyan na hindi natin naririnig na mas matindi pa siguro sa pinagdaanan ni Mary Jane.